Di ba meron ka sinabi na player ko? Sumot ka na ng sumot, sumot ka na sumot. Wala po, Mr. Chair. Huwag ka magsisinungaling dito dahil hindi na magsisinungaling yung player ko. At ikaw, Mr. Katimbuhan, sinabi mo pa nung gumagwardya yung ginagwardya mo yung isang player ko, sige na, lumusot ka na lumusot, lumusot ka na lumusot. Bakit? Wala po akong sinabi, Mr. Chair. Alam mo, pag hinarap ko sa yung player ko, baka hindi ka na maka-alis dito. Pero mo, yung first half ticket, tapos nung third and fourth quarter, lumayo ng lumayo. Hindi kayo nagdidepensa. Pero mo, kayo yung naghahabol, 24 seconds, inuubos nyo pa. Di ba pag naghahabol ang team, kahit sinong team naman dito, pagka lamang 10 kalaban mo, 15 kalaban mo, di ba? Siyempre maging aggressive ka, hindi mo ubusin ng shot clock, hindi mo ubusin yung 24 seconds na shot clock, correct? Yes, Mr. Chair. Eh, ba't inuubos nyo? Ilan possessions na inuubos yung 24 seconds? Dun sa third quarter, Mr. Chair. Huwag mo sabihin magaling kami magdepensa dahil hindi naman. Nandito ba yung coach ng Juan Monte? Yes, Mr. Chair, dito po. Saan? Dito po, Mr. Chair. Mr. Chair. Yung isang player mo, yung Katimbuhan, Nandito Nandyan? din po, Mr. Chair. open mo dyan. Magandang Mr. Chair. Mr. Coach, nasaan yung coach mo? Oh, hindi ka pa tapos dyan. Di ba naglaban tayo, PSL? Yes po, Your Chair. Na yung coach. Tatanungin ko yung coach. Ano nangyari? Well, yun nga po, Mr. Chair, during the... Nung second half, di kita na laban, correct? Bali po, nung first half po, ang dikit po, Mr. First half, Chair. yes, first half, I'm sorry. Apo. Mm. Bali, nung during the third quarter, Mr. Chair, yung for me, no, na naging magandang adjustment na ginawa nyo, naging madikit yung depensa, and at the same time, Mr. Chair, Wala akong adjustment ginawa dahil ako yung coach. well, Mr. Chair, yun nga po, during the first half po kasi, Mr. Chair, yung defense nyo po during that time was hindi po siya ganun kadikit katulad po nung third quarter. And Wala yung akong players adjustment nyo na po ginawa. And yung players nyo po nung third quarter was so aggressive po during that time, Mr. Chair. Alright. Di ba meron ka sinabi na player ko? Sumot ka na ng sumot, sumot ka na sumot. Wala po, Mr. Chair. Huwag ka magsisinungaling dito dahil hindi na magsisinungaling yung player ko. Dahil nung nandun sa harapan ng bench ninyo, sinabihan mo yung isang player ko, sige na, sumot ka na sumot. Ano ibig sabihin nun? Mr. Chair, wala po ako sila. You know, I don't mind my team losing eh. Basta fair and square. And I don't mind my team winning also basta patas ang laro. Pero pagka ganyan ang laro ninyo, katulad ng nangyari sa atin, mawawalan na tayo ng ng mga manonood. Parang binababoy niyo yung laro. At ikaw, Mr. Katimbuhan, sinabi mo pa nung gumagwardya yung ginagwardya mo yung isang player ko, sige na, lumusot ka na lumusot, lumusot ka na lumusot. Bakit? Wala po akong sinabi, Mr. Chair. Alam mo, pag hinarap ko sa yung player ko, baka hindi ka na maka-alis dito. Wala po akong sinabi, Oh. Mr. Chair. Ang nangyari lang po nung game po natin is okay naman po yung depensa namin and kumbaga po yung kung may naririnig po siya yung kumbaga sidewar po, kumbaga sa basketball naman po hindi po natin kumbaga sidewar po na, pero wala po akong sinabing mag-shoot ka. Bumabantay po ako ng Pinapadrive mo nga sa harapan mo eh. No po, Your Chair, dumidepensa po ako. And yung may mga game plans po kami, Your Chair, na doon po kami nag-i-stick. Kasi po, based on scouting po namin, Your Chair, yung team nyo po,
ng San Juan is ano po talaga, deadly po talaga siya sa labas. So may mga tendencies po na pinag-aralan po kami na mas maganda po siguro na yung game plan namin is more on driving po kayo and i-kick out na lang po and maliles din po yung time para po dun sa execution po. Pero mo, yung first half ticket, tapos nung third and fourth quarter, lumayo ng lumayo. Hindi kayo nagdidepensa. Pero mo, kayo yung naghahabol, 24 seconds, inuubos nyo pa. Pero maganon? No po, Your Chair. Yung sa first half po, maging maganda po. And yung sa second half po kasi, Your Chair, tulad nga po ng sabi ni Coach and napag-usapan nga po namin ng after ng game po, naging maganda po yung adjustments ng depensa po. In terms po sa akin, Your Chair, ako po naging scouted din po ako sa team namin kasi ako po yung isa sa inaasahan. And naging that month po, naging top performer po ako ng PSL. Ako po yung nag-number 1 scoring. So, yun po, every game naman po, binibigay ko lang po yung best ko. Okay, Mr. Coach, di ba supposedly pag natatalo yung team mo, halimbawa by 10 points, 15 points, tapos bola ninyo, bakit inuubos nyo yung shot clock? Inuubos nyo yung oras sa shot clock? Senator Jinggoy, if I may lang po, para po maintindihan ng karamihan at ng publikong nakikinig, no? Vince Salvador, ikaw ang coach ng Yes po. Ako Muntinlupa. po yung coach po ng One Munti po. Munti. Head coach po. Magkalaban kayo ng San Juan Yes po, Knights Mr. that Chair. time. Opo. Ikaw yung coach ng kabila, si Senator Jinggoy ang coach naman ng San Juan Knights. Ikaw, Jan, player ka ng One Munti po, Your Honor. One Munti. Yes po. Sinong nanalo po nung game na yun? Sir, para maintindihan. Just to recap lang po, sir. Siyempre kami. Ano po yung aligasyon sa kanila na Well, pinatira niya yung according to my players na I'm very confident na hindi naman sila magsisinungaling sa akin. Yung coach, yung sinabihan niyo sa player ko na sumot. Okay? Hindi ko alam kung bakit pinapashoot yung aking mga player. At ito naman, itong gwardiya ni Ginoong Katimbuhan, sinabi, sige na, mag-drive ka na sa harapan ko, mag-drive ka na sa harapan ko. hindi mo nagustuhan kahit pinashoot yung team mo. Oo, dahil alam mo na nawawala yung essence ng correct. laro, nabababoy. Nakakababoy ng ano. So, ang result po, anong result? We all love the sport, no? Kailangan huwag na lang babuyin kasi itong mga bagong mga players natin, mga bata. Syempre gusto nilang ang dream nila mapunta sila sa PBA tapos ganoon ang klaseng laro. Huwag naman ganoon. Go ahead po. Sa akin naman, Tanong ko lang, sir, coach. 'Di ba pag naghahabol ang team, kahit sinong team naman dito, pagka lamang 10 kalaban mo, 15 kalaban mo, 'di ba? Siyempre maging aggressive ka, hindi mo ubusin ng shot clock, hindi mo ubusin yung 24 seconds na shot clock, correct? Yes, Mr. Chair. Ba't inuubos nyo? Ilan possessions na inubos yung 24 seconds? Dun sa third quarter, Mr. Chair, Huwag mo sabihin magaling kami magdepensa dahil hindi naman. dun po sa third quarter, Mr. Chair, like I said po kanina, naging maganda po talaga yung adjustment nyo, Mr. Chair. During the first half po kasi, Mr. Chair, yung play po kasi namin, ang tumatanggap po nun sa taas po, big man po talaga. No. Ngayon po, dun sa third quarter po, nung executed nung play, yung defense nyo po during that time, nakaangat na po si Habilionar na po and matindi na po yung ball aggressiveness po niya sa bola. And dun din po, on the same quarter po, nag-hard show na rin din po kayo nun. Nag-hard show. Dumodouble po. Pero nung first half po, hindi po kayo na-double po sa amin nun. So technically po talaga, naging pong maganda po yung naging adjustment niyo po nung third quarter, Mr. Chair. Hindi ba kayo talaga involved sa game fixing? No po, Mr. Chair. Ha? No po, Mr. Chair. Ano? Opo, Mr. Chair. Hindi. Pati sa mga over-under. Yes po, Mr. Chair. Ilang beses, ano standing ninyo?
Before we end po the conference po, 11-8 po kami. Nakapasok kayo sa semis? Yes po, Mr. Chair. We are top 8 po right now po. You are Top 8 po. top 8. Yes po. So sino mga kalaban ninyo? Bali po, makakalaban po namin is Binyan po. Binyan. Opo, Mr. Chair. Kailan? Sa Saturday po, Mr. Chair. Number 1 team. Yes So po. anong standing nyo? Number 8? Ngayon? Yes po, Mr. Chair. So, when was your last game? Monday po, Mr. Chair. Sino nakalaban ninyo? Escobets po. Nanalo kayo? Opo, Mr. How Chair. many points? Around 6 points po, Mr. Chair. Alright. So, sa Monday may laro kayo? Sa Saturday, Saturday. Saan? sa Binyan po. Binyan. Yes, Mismo sa Mr. Chair. Binyan? Sorry, Mr. Chair. Fuel oil po. Sorry po. So sa amin, Yes, Mr. Chair. San Juan. Alright, paki-monitor lang yung laro nila. Although, masyado malakas kasi yung kalaban nila eh. Kung hindi kayo na-involve sa game fixing, wala bang lumalapit sa inyo para sumali o mag-participate sa game fixing? Wala po, Mr. Chair. Sa mga players mo, wala bang mga nakakausap? Wala din po, Mr. Paano ka Chair. nakakasiguro? Nakakausap ko din po yung mga players ko po, Mr. Chair. Kayo ba talagang pagdating ng game, kada game, laban? O minsan sinasabi nyo, huwag tayo manalo rito kasi ganyan-ganyan. No, Mr. Chair. Palagi po kami, our intention is to win po talaga po, Mr. Chair. Sige. Alright. MPBL, Commissioner Duremdes. Sir, Last before we go to MPBL, I would like to acknowledge the presence of Senator Bato de la Rosa, our kung meron pong the destroyer ang PBA si Distrito, our bulldozer, Senator Bato de la Rosa. Magaling rin to mag-basketball. Binubulldoze niya lahat ng kalaban niya. Tabi. Pero kung gusto niya sa bantayan, sa right hand drive lang po ito. Bantayan niyo siya sa kanan parati. Librehin niyo yung kaliwa. Hindi siya dadaan doon. Right lang talaga siya. Senator Jinggoy. Thank you, Senator Bong. Commissioner Duremdes, during the last hearing, when you were absent, your legal officers, sino ba yun nandito? Your Honor, si Joe Ramos. Yeah. Is he here? Yeah, he submitted a list of several players who were tagged or suspected of participating in game fixing. And there are at least, how many? 20? 47? 47 players that are suspected in participating in game fixing. And I've seen in social media posts that some of the players here are included in the next MPBL season. Why is that so? Good morning, Mr. Chair, Senator Bongo and Senator Bato and Senator Jinggoy. Yung 47 list namin, they were given the chance to make an appeal to letter, and some out of 47, parang 27, 17 lang po nag-appeal formally to us. So yung iba, pinasent namin sa committee, and then tingnan namin yung appeal nila, pinasent namin sa founder namin, and then some were being approved by the committee na makabalik po sa season na to. Kasi itong yung sinabit nyo ng listahan, the list that you submitted before this committee, meron red card. Meron pa ba ibang kulay? Yellow.
Yung mas mababaw yung yellow, no? Yes po, Ito Senator. red card na. So ibig sabihin, matindi itong participation dito sa game fixing. Ito naka-red card na. What is the difference between yellow card and red card? First, Your Honor, meron po kaming integrity service provider which is a sports radar. Yan pong one of the basis namin kung yung certain game or yung team na yun ay merong game manipulation for that day, for that game itself. And then saka namin umpisan yung investigation and mabibigyan po sila ng yellow card, serve as a warning and final warning kung the next game or the following games na meron sila. And yun ang nababanggit na natin kanina, yung eye test. Nakikita talaga minsan sa game yun, most of the time. For example, yung player in-award ng 2 free throws. Ito wala tong depensa eh. 2 free throws and na-miss niya pareho pero nagka-violation yung second free throw, bibigyan pa siya ng pangatlo. And the third time, air ball. So, bihira ata yan. So, yun yung mga nakikita natin minsan. So, bi-issue na namin ng red card po yun. Nung inisyohan nyo, ito mga 47 players na tumaan sa yellow card to? Yes po yun. So may warning na. May warning na po. So na-determine nyo na umulit ito kaya may red card. Tama ba? Yes po. Alright, 17 players have already appealed. What was the result of the appeal? Did you consider them to play again sa next season? ng PBL? Ang iba kasi, Your Honor, ano lang sila yung mga players kasi hindi naman sila key player. Gaya ng sasabi natin, yung mga scorer talaga, yun talaga minsan nakikita mong disparity dun sa stats. Mhm. And then yung iba nakikita namin sa minutes, hindi naman talaga masyadong pinapalaro. So, pilihan ganyo maglaro. Based po doon sa evaluation ng management committee, pinasend po namin sa founder and siya po nag-decide na pwede po ibaba sa yellow card ulit. Because I already mentioned the names during the last hearing at lumabas na yata sa media o sa press itong mga pangalan ng mga players and marami rin nagtatanong sa akin kung bakit pinalalaro pa ng MPBL dahil syempre nabanggit na yun mga pangalan, naka-red card to, active to sa game fixing, dapat hindi na pinalalaro. What happened to the 30 other players na hindi nag-appeal? Do you consider them guilty? Your Honor, first, ano ko lang muna, tatlo lang muna yung tatlong players lang yung na-downgrade sa yellow card ulit. And the rest kasi yung hindi nag-appeal, di pa namin sila personally kinakausap. Actually, yung mga nakausap na namin, yun yung mga nag-appeal muna. So, ito naman yung mga remaining na naka-red card, under investigation pa po sila.